Magandang umaga, mga igan. Tuloy-tuloy lang ang biyahe ng MRT sa parehong lane sa kabila ng nangyaring disgrasya sa Top Avenue Station kahapon. Naroon pa rin live ang ating kasamang si Susan Enriquez. Susan? Yes, maraming salamat, Igan. Tuloy-tuloy nga yung operasyon pa rin ng MRT matapos yung nangyaring aksidente kahapon. At ngayon ay tuloy-tuloy din naman yung ginagawa investigasyon ng pulisya. At kasama natin ngayon ang hepe ng pulisya ng Pasay City, si Chief Superintendent Renz Ortilla. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga naman, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig. Okay, sir, meron na ho ba mga nagreklamong pasahero dito sa na-aksidenteng tren ng itong MRT? Out of 38 na injured na pasahero kahapon, meron ng 5 pumunta sa opisina namin at nag-execute ng kanilang mga affidavit. No? At doon ho sa mga nasugatan sa ospital, yung mga dinala, ilan ho yung nando doon pa at ginagamot at ano ho yung tinamo nila mga injury? Most of the injuries, yung mga talagang nabalian ng buto at yung iba naman yung mga abrasion, mga sugat. Pero lahat naman nasa good condition. Out of the 38, meron nga 3 bata, yung edad 3, 4 at 7 at 12 ang lalaki and 26 ang babae. Okay. So yung ba operator nito, yung dalawang operator ho nitong MRT train na yan, nakausap nyo na ho? As of this time, wala pa rin akong report na na-receive kasi madaling araw na akong natulog. Wala pa rin yung dalawang driver ng ating MRT train. Kaya nga, ina-encourage ko si Mr. Duque at Villa Carlos na mag-shed light dito sa insidente para magawa na namin ang final report dito sa mga nagko-complain din mga injured na pasahero. Kahapon na, after ng accident, hindi nyo sila inabutan dito? Hindi namin sila inabutan dito. Yung supposed to be nga, kaya nga yan yung protocol na hinihingi natin na kung kailan nagkakaroon ng mga traffic accident, mga bus driver, tinatakbuhan nila yung mga responsibilidad. Supposed to be sila yung unang-una dapat na mag-a-assist sa amin at magsasabi sa amin kung paano nangyari yung sakuna. Police sir, kung hindi ho sila magpapakita, ano ho ang gagawin ng pulisya ng Pasay City? We will be requesting the management of MRT, magpapadala kami ng sulat na kung bigyan nila ng time yung kanilang dalawang driver na mag-report sa amin para at least mabigay din nila yung mga salaysay nila dito sa pangyayari kahapon. Otherwise, kung matuloy yung execute ng affidavit ng ating mga complainant, we will be filing appropriate cases against them. Okay, maraming salamat. Si Chief Superintendent Renz Ortilla, hepe po ng pulisya dito sa Pasay City. Sa mga oras to, nakikita niyo po sa likuran ko, medyo kumakapal ho yung mga sasakyan dito at nagdudulot ho ng traffic dahil bukod ho sa yung volume, marami, ano? Talaga nag-uusisa pa rin ho yung mga motoristang dumadaan dito sa kantong ito ng Taft Avenue at EDSA. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Susan Enriquez.